Dakilang Diyos, sa tuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng ginagawa niyo po sa Iglesia. We know you are on the throne, Lord. You are God alone. You are unchangeable, you are unstoppable, you are unshakable, Lord. That's what you are. We are not God, you are the only God. Lord, thank you for reminding us that you are sovereign. In all that has been happening, Lord, and still happening in our church. And so we will continue, Lord, to lift to you our prayers, and even, Lord, right now as we again go back to your word, samahan niyo po kami at patuloy niyo po kami ino-nourish ng salitan sa inyong banal na espiritu at kayo kakaugnay sa aming pong mga kanya-kanya pong pangangailangan. Patuloy, Panginoon, maranasin po namin kayo para sa iyong kalawalatian sa umaga po ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong mga mata ay isa ko sa pinaka-extraordinary things sa buong universe. In fact, si Charles Darwin po ay ang gumawa ng theory of evolution. Pagdating mo sa organ mo ng eye, the human eye, bilin na bilin po siya at hindi nyo maitanggi yung ka-majestic ko ng pagkaka-create ko ng mata. In fact, hindi niya mo ito ma-explain pagdating mo sa kanyang sariling theory at ito ho yung ito trouble doon sa kanya. The human eye has incredible complexity to it. Sabi po dito, according to Google, meron pong 7 million cones and 75 to 150 million rods at the back of your eye in retina, taking light from off our face, na kung saan, pag napunta ko tayo sa isang lugar na may ilaw, hindi ko tayo nabubulan. Okay, at nabibigyan niyo ko yung tamang liwanag para ho sa ating mata. And kapag meron ho tayong nakitang liwanag sa pinakamalayo, like yung laser na ko, na-perceive agad ho ng ating mga mata. Kapag nakatingin mo tayo sa isang lugar, alam mo natin yung iba't ibang colors. Or kapag meron mo mga leaves, alam mo natin, differentiate mo natin yung hues, yung colors, so yung shades, and so on and so forth. Pati yung wavelength, pati intensity,
sobrang intricate ho ng ating mata na yun ho yung bagay na hindi ho ma-explain ni Darwin. Kaya naman ho, pagdating ho dito ay hindi niya na ho talaga yun naisama sa kanyang theory. Hindi ho aksidente ang pagkaka-create ko ng ating mata at hindi rin ho yung bunga ng biochemistry. Hindi ho yung bunga ng million of years ng evolution, kundi ang ating pong eyesight ay regalo ho ng ating Panginoon na binibigay niya ho sa kung sino po ang nais niyang magkaroon. Pero paano ho yung mga pinanganak na bulag? Sino sa inyo dito na minsan, natanong nyo na ho sa sarili ninyo, bakit may mga batang pinapanganak na may kapansanan na? Diba? Congenital deformities or diseases or birth defects, no? Yun yung tawag mo sa science. Or baka natanong nyo na ho, bakit kaya inaalaw ng Lord ng iba na ipanganak ng gano'n? Or sa kabila ng kanilang kapansanan, bakit hindi pa rin sila kinukuha ng Panginoon? Ano yung purpose, diba? Pag nakakita kayo ng lane sa daan, nakakita kayo ng bulag, nakakita kayo, di ba, ng pipi, no? Na since birth, bakit kaya pa sila namuhay? Ano yung purpose nila dito sa mundo? You could have asked that question, di ba? Those questions. Or, it could be, nasa kasalukuyang buhay mo ngayon, no? Meron nangyayari sa iyo na nagdudulot sa iyo ng katanungan sa Panginoon kung bakit niya inaalaw mga bagay-bagay. Ang Biblia po ay malinaw pagdating sa sovereignty ng Lord. Pagdating po sa lahat ng bagay dito sa lupa. Even pain, even sickness, even tragedy or congenital diseases. Ito po ay mabibigyan liwanag mo sa salita ng Panginoon. At sa teksto ho natin, ngayong umaga, in John chapter 9, makikita ho natin dito yung ibang kasagutan ho, doon ho sa katanungan ho natin. At pinakamahalaga po sa lahat ay kung paano po ang isang taong bulag, ay nagkaroon ho, since birth, ay nagkaroon ho ng paningin for the very first time in the history of humanity. At hindi lang ho yun, kung paano po ang isang spiritually blind ay nagkaroon ho ng spiritual sight. Kaya ang topic po natin ngayon entitled From Darkness to Light. In John chapter 9, verse 1 to 12, tayo po ay tumayo sa ating pagbasa po ng ating salita ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo magbasa at the count of 3, 1, 2, and 3. As he passed by, he saw a man blind from birth. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he would be born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but this was so that the works of God might be manifested in him. We must work the works of him who sent me as long as it is the day. The night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. When he had said this, he spat on the ground, made clay of the saliva, and rubbed the clay on his eyes. He said to him, go wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went away and washed, and come back saying, therefore the neighbors and those who previously saw him as a beggar were saying, is not this the one who used to sit and beg? Others were saying, this is he. Still others were saying, no, but he is like him. He kept saying, I am the one. So they were saying to him, how then were your eyes opened? He answered, the man who is called Jesus made clay, and rubbed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So I went away and washed, and I received sight. And they said to him, where is he? He said, I do not know. Blessed be the words of the Lord. Tayo po yung po na.
I'd like to show you po our sermon outline. In verse 1, the problem of blindness. In verse 2 to 5, the purpose behind the blindness. In verse 6 to 7, the power that healed the blindness. And verse 8 to 12, the perplexity of those who are still blind. Last Sunday ho ay galing po tayo sa John chapter 8 at nagtapos po tayo sa verse 59 na ang sabi po doon that the Jews pick up stones and to throw at him. Pero ang ginawa ko ng Panginoon, He hid Himself, nagtago po siya, and went out of the temple. In John chapter 7 to 8, kung naalala niyo po, ito po yung temple preaching ng Panginoon. Ano po, yung Feast of Booths o Tabernacle. Nag-stretch out po yun from verse chapter 7 up to chapter 8. At nagtapos po yun, beginning of verse 9. So, ang setting po natin sa verse chapter 9 is, wala na po sa temple. Lumabas na po ang Panginoon. So, nag-settle down na po yung situation, wala na po yung mga babato sa Kanya, at kasama niya na po yung mga disciples. Remember, hindi niyo kasama yung mga disciples niya, no? From the middle or last part ng John chapter 7 up to John chapter 8. Pero pagdating mo sa chapter 9, verse 1, kasama niya na ho yung kanyang mga disciples. And so to this morning ho, titignan ho natin yung another story ho in John chapter 9, still in Jerusalem, ang Panginoon Jesus with His disciples. And this will continue up to John chapter 10. Okay, so magkaduktong po yan, 7, 8, and then 9, 10. And this could be a familiar story ho sa ating lahat, ano? Sa totoo lang po, hindi po ito yung first time na magpagaling ho ang Panginoon ng bulag. No? Sa ibang synoptic gospels so ay nagpagaling na rin ho ang Panginoon ng bulag in Mark chapter 8, in Matthew 27. No? But this is very interesting kasi ito yung first time na magpagaling ng Panginoon ng bulag since birth. Okay, since birth. Kaya ho, let's go to the first verse. So, sabi dito, as He passed by, He saw a man blind from birth. He saw a man blind from birth. So, everybody knows that this man is a blind man, is a blind since birth. Alam mo ng lahat ng tao doon po sa labas ng temple na yung tao po na to ay bulag simula ho pagkabata. No? Titignan ho natin dito yung problema ho dito sa blindness ho na ito. Meron ho tayong kasabihan na mas okay pa maghimbingi o pipi, huwag lang bulag. Nadinig niyo yan? Bakit? Palagay niyo bakit? Kasi kapag bulag ka, talagang wala akong makikita, no? Pero kung bingi ka, okay lang. No? Kasi pwede ka naman magbingi-bingihan kahit hindi ka bingi. Nakaka-survive naman. Hindi, ang point ko, okay lang, di ba? Kasi nakakakita ka pa rin. O yung pipi, okay lang din, di ba? Kasi marami ng mga kabataan hindi na nagsasalita. No? Kasi ano na sila sa social media. So, parang pipi na rin sila, di ba? So, pero yung bulag, saan mo makikita yung bulag madalas? Di ba sa kalsada? Di ba namamalimos? That's the blind man. He's a beggar. No, he's a beggar. No? Outside the temple, every single day of his life. Maybe, simula pagkabata niya, nandun na ho siya. Kaya alam mo ng mga tao na bulag po talaga siya. So, tignan mo natin yung problema dito sa blindness ho nitong mama ko nito. Sabi ko sa Hebrew Scriptures, sa Old Testament, yung blindness po ay one of the most devastating conditions. Especially kapag kinumpare sa ibang physical disabilities. In relation to the ritual system, sabi ko sa research na nakita ko, blindness could be a blemish disqualifying a priest from officiating and an animal from serving as an offering. Nakita nyo? Kapag bulag ka sa Hudyo, hindi ka pwedeng maging pare. Pag bulag ka, yung animal, hindi pwedeng i-offer. Di ba? Pati sa animal, pag bulag,
no, disadvantage na rin talaga sa kanya. So whether caused by old age or act of divine or human agencies, blindness was an undesirable deviation from God's original design at creation. Nakuha niyo yun? Na kapag bulag ka is hindi nasunod ng Panginoon yung original design niya para sa iyo. Yun sa Hebrew scriptures. In the Hebrew Bible, physical blindness carries meanings of weakness, imperfection, and metaphorically, blindness could represent lack of mental or spiritual insight. So, kung ang lalaki ho na ito ay bulag mula ho pagkabata, so ibig sabihin, wala pa siyang nakitang kahit isa sa buong buhay niya. Maging mukha ng kanyang magulang. Tama ba? Okay. At ibig sabihin, sa pag-restore ng kanyang paningin, parang mo siyang pinanganak na muli. Tama ba? Okay? Kasi wala pa siya nakita sa buong buhay niya. Unlike yung baby, di ba? Ilang buwan ba bago magkaroon ng paningin ng isang baby? I don't know. Di ba? At least yun, meron na siya nakikita o naaninan. Pero ito, totally blind ho itong mama. Wala ho siyang naaninan o na nakikita ho. Ito. So meaning, never pa siya nakakita. So I believe in John chapter 9, John, the writer, is referring to two types of blindness. The physical blindness, and metaphorically speaking, the spiritual blindness. How do we know? Let's look at the context. Pag bumalik ko tayo sa John chapter 8, makikita ho natin yung mahabang dialogue ng Panginoon doon sa mga Pharisees. Di ba? Na telling them that they are not true children of God or offspring of Abraham. In other words, they are not true believers. They are fake believers. Okay? Who are blind spiritually. And they did not accept Him. Maliwanag yan sa John chapter 8, di ba? Bulag yung mga Pariseo. Sa kahit gano'ng kahaba na explanation ng Panginoon about Himself, wala. Talagang sarado yung kanilang paningin. Nasa bulag sila. That's why in John chapter 9, John the writer, inserted this story in verse 12, in the entire chapter 9, para ipakita kung ano ibig sabihin ng physically blind, spiritually blind, na isang tao na spiritually blind, pero paano siya mako-convert from darkness into light. So in John chapter 9, verse 35 to 41, which is the latter part of this chapter next Sunday, makikita ko natin that Jesus Christ was referring to them as spiritually blind. If I could just read yung verse 39, sabi ko, Jesus said, "For judgment I came into the world so that those who do not see may see, and those who see may become blind." So, hindi na ho physical blindness ang tinutukoy ho dito ni John o ng Panginoon, right? It's already spiritual blindness. And so, we're talking about two types of blindness on dito. Number one is physical blindness, since birth. Second is spiritual blindness. Naalala niyo si Nicodemus, John chapter 3. Anong sabi ho ng Panginoon sa kanya? Ang sagot ng Panginoon sa tanong niya is, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." In verse 5, "Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." In other words, it's talking about spiritual birth, spiritual rebirth. Na hanggat ang isang tao po ay ipanganak na muli, okay, ay hindi ko siya makakapasok sa kalangitan. At hindi ko maintindihan ni Nicodemus yun because it's still blind. Spiritual. The truth is, lahat ko ng pinanganak from woman, no, or yung from Adam and Eve, sabi, are blind. Remember, if you go back in Genesis chapter 3, the fall, and the effect of the fall, at pag binalagay niyo yung curse sa man and woman, no, the pain, the suffering, the toil, lahat po yun, ay bunga, ng kanilang kasalanan ng ating mga ninuno.
And hence the seed, yung single word na the seed in Genesis 3:15, ay pinangako doon mo sa the fall, at ito po'y tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. So in other words, lahat po tayo ay blind spiritually. Before we even became Christian, of course. So isang tao po na hindi pa ho nabuborn again, o hindi pa ho nagiging Christian, genuinely ay bulag spiritually. Romans 5:12 says, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sin. And that's the proof of na lahat po tayo, the sin entered into our world because Adam sin, dahil nagkasala ko si Adam. Another passage of cross-reference in 2 Corinthians 4:4, si Apostle Paul po ay tinutukoy niya ho yung mga unbelievers o yung sitwasyon ho ng mga hindi pa ho mananampalataya o wala ho kay Kristo. Ang sabi niya dito, in whose case the God of this age, yung small God po ay tumutukoy kay Satan, has blinded the minds of the unbelieving. See that? So bulag ho, ang sino man ho ang hindi pa Kristiyano, bulag. Ang mga hindi mananampalataya, bulag. Bakit ko na bulag? Because binulag po sila ni Satan, has blinded the minds of the unbelieving, so that they may not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So we are all blind, spiritually blind people who are not yet born again, o yung hindi po totoong Christians are spiritually blind because they don't see the light of the gospel or believe in Jesus Christ. So that's the first thing, the problem with blindness. Alam nyo, meron akong tinatawag na double blindness. Ano ibig sabihin ng pastor? Double blindness is bulag siya sa kabulagan niya. Hindi niya alam bulag siya, nabulag siya. Naroon ko yan? Okay, simple na lang. Physically blind, spiritually blind. Yun pala simpleng paliwanag, basta pinapahirap mo. Nakuha niyo yan? Marami yung tao, posible ho, na nakakakita ho sila, okay? Physically okay, pero bulag ho sila spiritually. At hindi ho nila alam na bulag sila spiritually, kaya ho sila double blindness. Nakuha niyo yan? Because the God of this age has blinded the minds of the unbelieving, so that they may not see the light of the gospel, the glory of Christ, who is the image. And yun po yung sitwasyon ng mga Jews in John chapter. Hindi ko nila makita. In fact, kahit anong sabihin mo ni Jesus Christ sa kanila, alam na ho natin yung resulta. Alam niyo ba? Predictable na ho yung kanilang response. Alam mo natin, they will not accept Jesus Christ because they are spiritually blind. And so, let's go back up dito sa blind man. Alam mo natin, he's blind physically. And of course, he's blind spiritually kasi before he encountered Jesus, right? So let's continue yung story of verse 2. And his disciples asked him, saying, Rabbi or teacher, who sinned? This man or his parents, that he would be born blind? By the way, before we continue, sa norm ho ng panahon ho ng mga disciples, meron silang common understanding, tinatawag, na kapag ang isang tao po ay may kapansanan, ito po ay dulot ho ng kasalanan. Kung hindi po ng tao na yon na may kapansanan, ay yung kanyang magulang. Tinuturo po ito sa kanila sa kanilang school, sa Mishnah. No? Tinuturo po ito because meron silang law of retribution. Ano po yun? Yung mirroring the crime, yung eye for an eye. At effect po yun ng law na yun, na ganoon din po yung kanilang naging notion sa mga Jewish teaching mo nila. And so, para ho sa mga Hudyo, tulad ng mga disciples, it's a normal question. But this is a theological question. This is a theological question. And it's a big question. Pero pansinin mo natin yung ginawa ko ng Panginoon. Jesus answered, neither this man
nor his parents sinned. But this was so that the works of God might be manifested in him. We must work the works of him who sent me as long as it is the day. The night is coming when no one can work. So sinip mo ng Panginoon yung topic about dun sa cause, sino bang may kasalanan, papunta ho dun sa purpose, bakit ba siya nagkaganon. Galing ano? So hindi mo nagdwell ang Panginoon dun po sa tanong ng mga disciples. Dahil ang point po ng Panginoon ho dito, hindi niya po dinideny yung general connection ng sin and suffering. Pero nirefute niya po yung idea na pag meron kang personal na kasalanan, ay direct cause siya ng sin. Okay? Because when you go back in Job chapter 1, di ba sa Job, di ba, nagkaroon siya ng kasalanan? At kung naalala niyo ho yun, sabi ng isang counselor yung friend niya na, Job, baka naman, nagkaroon siya ng sakit, di ba? Nagkaroon siya ng dilubyo sa pamilya niya. Diba? Ano ang sabi mo sa kanya ng isang kaibigan niya? Job, maming ka na. Kasalanan ka, no? Di ba? So, yun ang notion mo sa kanila. O di ba sa panahon po natin ngayon, para may ganun mo tayong notion, pinaparusahan ko ng Panginoon. Kaya ako nagkakaganito kasi pinaparusahan ako ng Panginoon. Galit ng Panginoon sa akin. Diba? Hindi ka naman tayo notion ngayon eh. Na kapag ang isang tao ay nadisgrasya, o yung isang tao ay nagka-problema, di ba? O biglang nagkasakit, hindi ko ba naisip din sa inyo? Sometimes, nadidinig kayo sa iba eh. Pastor, pakiramdam ko po, pinaparusahan ko ng Panginoon. Diba? Ganun din yun eh. Nakuha niya, ganun din ho yung ibig sabihin po niya. Hindi lang ho directly na because of sin, pero because of what they did. Kaya nangyayari sa kanila yung bagay nila. Nasusundan niyo ha? Nasusundan niyo ha? So ayan, tignan mo natin dito yung purpose ng blindness. Kung bakit so bulag yung lalaki ho na ito. At makikita ko natin dito na hindi ho lahat ng kasalanan is directly because of sin. Lahat ng kasalanan is related to sin, of course. Because of the world system, because of what we eat, tama ba? Because of our own lifestyle, tama ba? Kaya kami sakit sa baga kasi naninigarilyo ka eh. So, di ba, alam mo yun, yung kaya kami sakit sa kidney kasi hindi mo iningatan ng kidney mo. So, lahat ng yun related to sin, but not directly to sin. Makikita ko natin dito na merong dahilan ng Panginoon kung bakit yung lalaki mo na ito blind from birth, ay blind from birth. Okay? So, tignan mo natin dito. Sabi mo dito ng Panginoon, neither this man nor his parents sinned, but this was so that the works of God might be manifested in him. So that the works of God might be manifested in him. Nung sinabi ng Panginoon, so that, that's the purpose. Diba? Hindi dahil may kasalanan siya. Hindi dahil may kasalanan yung magulang niya. Kaya siya bulag, so that, okay, so that God's power and His work might be displayed in His life. Doon sa kanyang physical problem. At sa pagbibigay sa kanya ng panibagong mata, makikita ko ng mga tao po dito na si Jesus Christ is the one who gives sight. Nalala niyo last Sunday, Jesus Christ grants eternal life. Jesus is glorified by the Father. Jesus is God. Dito makikita ko natin that Jesus gives sight. Ang Diyos ko nagbibigay ho ng paningin. And so kapag may pinanganak ko na bulag, so inalaw ko ng Panginoon maging bulag ko yung bata ko.
kapag meron akong pinanganak na hindi bulag, so inalaw ko ng Panginoon na hindi maging bulag yung physically. Nakuha niyo ko yun? Ang Diyos ko ang nagdidesisyon. Ang Diyos ko ang may akda ng bagay ko. At doon sa punto mo na yun, bakit ko ginagawa ng Panginoon? So that the works of God may be manifested in you. Para maipakita ho ng Panginoon ang kanyang kadakilaan. And of course, we see in this story ho later, kung paano ko bibigyan ng Panginoon ng paningin ng lalaki ko rin. So the point is, in our suffering, in our pain, in our trials, hinahalw ko ng Lord so that the works of God might be displayed. Upang maipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan. Some of you, kilala niyo na si Johnny Erickson Tata. Sino sa inyo yung nakakilala ko sa kanya? Siya na siya. Yeah. So, siya po ay hindi na ako nakakalakad. Meron ba tayong picture? Pwede na ipakita. Siya po ay hindi po siya congenital deformity, kundi eventually nagkaroon na lang po siya ng ganyan, nung bata ako siya. Pero gusto ko lang basahin po sa inyo yung testimony po niya. May kilang mo ito. Ang sabi niya po is, the weaker I am, the harder I must lean on God's grace. The harder I lean on Him, the stronger I discover Him to be. The bolder my testimony to His grace. Si 1967 ho, siya po ay nagkaroon ng quadrilegic, hindi ko alam ho. Na-paralyze ho yung kanyang buong katawan from neck down. Kaya ho siya naging ganyan. Pero ginamit po siya ng Panginoon yung kanyang karamdaman niya up to today to inspire many disabled to continue in life. Ito yung tanong ni Johnny, why did God allow this in my life? Valid question, no? Bakit kaya hingaan ng Lord mangyari ko sa akin? After 2 years of recovery and rehabilitation, Johnny still had no answers to your question. So hanggang sa nakausap niyo kayong friend na si Steve. And then tinanong niya si Steve yung question na ho yun. Tapos, ang sagot ko sa kanya ni Steve is a question. Sabi sa kanya, Johnny, whose will do you think the cross was? Kanino palagay mong plano o will yung cross? So sabi niya, it's God's will of course. Everyone knew that. Pero remind siya ni Steve that Jesus' death have been planned by the devil, Judas Iscariot, and the Roman soldiers. Pero, anong ginawa ng Panginoon? The cross of Christ was no mistake. So in other words, pinilit ng kaaway, it worked yung plano, pero hindi nagwagi. Kundi yung plano pa rin ng Panginoon ang siyang nagwagi. Of course, ganado ng Panginoon yung crucifixion. Pero ang tinutukoy niya ko dito, yung sitwasyon mo niya ng disability, ay hindi ho aksidente, even sa will ho ng Panginoon. So doon niya ho naintindihan. Doon mo siya nagkaroon ng malalim ho ng pagkaunawa na dadaanan niya rin. Every time mo na may question siya, bumabalik po siya doon sa cross. Sabi niya dito, God used this injury to develop in me patience and endurance and tolerance and self-control and steadfastness and sensitivity and the love and joy. Na yung mga bagay na yun ay hindi ko matututunan kung ako ay maayos. Natutunan ko lang yung mga yun habang ako ay nasa wheelchair. In other words, sabi niya, this wheelchair helped me see that the good things in life aren't the best things. There are better things yet to come. The good things in this life are only omens foreshadowing of more glorious, grand, great things to burst in the sea when we walk into the other side of eternity. Nagkaroon mo siya ng eternal perspective. And because of that, nakasulat po siya ng maraming libro. Siya po ay ginagamit internationally ng Panginoon. At siya po ay nagkaroon pa po ng asawa. And up to today, siya po ay
is living his life, she's living her life abundantly because she found Christ. Kaya kung tatanungin, pag tinatanong mo siya lagi sa interview, hindi niyo inaamin o hindi niyo sinasabi niyo yung nangyari mo sa kanya ay blessing po ng Panginoon upang mas pala lumalim po yung kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya kung ano man po ang dinadaanan niyo po ngayon, it's God's way to display His works for you. Ito po yung paraan ng Panginoon para po yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga plano sa buhay po ninyo ay magkakato. For some of you, I don't know, for some, makikita natin, severe yung kanilang disabilities, deformities, But even right now, ang tinuturo ng Panginoon, inalaw ko ng Panginoon yung mga tao ko na nakikita ko natin. There was one time nakapunta po ako sa isang foundation po center sa Alabang, I think SC Gatches, dahil psychology student po ako ng that clinical. So when I saw the children or the kids, I think they have the worst cases I've ever seen. Hindi ko kinaya. And that's the reason bakit hindi ko tinuloy yung career ko na yun. Kasi when I saw the kids crawling inside of four corners of a room that seems like for me is not a room, it's like big pen. Parang kulungan ng baboy sa kanila. Because hindi ko kinaya. And that was the time sabi ko, naawa ako sa kanila in other words. Sabi ko parang, bakit gano'n? Bakit may mga gano'ng klaseng mga bata? And I hear, the Lord answered the prayers. It's not because they see, not because their parents see, but because so that the works of God may be displayed. Let's go to the third one. I think this is the peak of this story of the power that healed the blindness in verse 6. When he had said this, he spat on the ground, made clay of the saliva, rubbed the clay on his eyes, said to him, "Go, wash in the pool of Siloam." So he went away and washed and came back seeing. Question, bakit ko ginamit ko ng Panginoon yung mud? At bakit ko ginamit niya yung saliva niya? Alam niyo, hindi ko ito yung first time na gumamit ng Panginoon ng mud. And others of the Gospels, gumamit na rin ng Panginoon. But this is different. Because dito, niligay niya lang ho yung mud. Ginawa ko ng Panginoon is, kumuha ko siya, tapos tinuraan niya, binilog niya. Ang tawag ko doon, kneading. Sa unang gawain po nila. And then, binigay ko sa mata. And of course, dahil may mud and basa, ang reaction ng lalaki is, pupunta siya sa water. Okay? But, even at this point, pag hindi natin sa story ho, hindi yung kilala ng mama ng blind man si Jesus Christ. Hindi niya nakikita. Di ba nakita natin yung story? Nagtanungan lang ng disciples si Jesus Christ, biglang, anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa niya? After niya sabihin na, "While I am the world, I am the light of the world." When he said this, verse 6, he spat on the ground, made clay. Ibig sabihin, hindi alam ng blind man ang gagawin sa kanya ng Panginoon. Right? Hindi niya alam. Siguro habang ginagawa ng Panginoon yung sa blind man, curious siya, bakit may ganun, bakit may putik, bakit siya dumura. At syempre, pag dumura yung isang tao, nadidinig niyo ba? Syempre, di ba? So, kung mayroong choice yung blind man, kung may yung mga yung blind man, hindi niyo tatanggapin mo yung bibigyan ng Panginoon. Pero hindi, desperate siya eh. Diba? Desperate na ho siya. Kaya kung sa tinanggap niyo na ho yung saliva, yung mud ko na yun. So, sabi ko sa mga nabasa ko, ginamit ko ng Panginoon itong mud with saliva is to show ho na that He is God. Okay. The same thing, paano niyo ho kinreate yung mundo using yung dust, to
to create human beings. Another one na nabasa ko is, sabi ko nila, because during the time, meron daw akong healing effect yung saliva, lalo na ako nag-fasting. I don't know if that's true. But another nabasa ko is to violate the Sabbath, because healing, ang ginayat ko ng Panginoon is not the healing, but it's how He did it. He worked, yung healing na yun is nagtrabaho po siya, and because of that, He intentionally violated the Sabbath. Pero kung bakit na ginawa ko talaga yun, hindi ko natin alam. But this time, ang gagawin mo ng Panginoon is, sa lalaki ko na ito, is, I want you to focus on this, is, paano nyo bibigyan ng sight yung bulag, sister. Paano nyo dadalhin sa liwanag yung tao na ito na nasa katalimutan. Okay. And then sabi niya, go, wash in the pool of Siloam. Ang Siloam po ay, yun po yung pinanggagalingan ng tubig in John chapter 8. At ito po ay maraming tubig. And it's half kilometer down the road. So pag nilakad mo yung half kilometer, medyo malayo-layo din yun. Tama ba? Okay. And then, pagkatapos nun, bumalik ko siya. Ang sabi ko dito sa text, so he went away and washed and came back seeing. Question, bakit ko kinakailangan pang bakit ko pinakailangan pa ng man? Pwede naman sabihin ng Panginoon, di ba? Let there be light. Nagpagaling na ako ng Panginoon ng maraming beses na wala akong siya doon sa sinayo niya. But another question po is, bakit ko yung lalaki ay kinakailangan pa pumunta doon sa pot? Sabi ko, to require obedience. Obedience po. Doon sa lalaki. At kahit hindi po niya kilala, yung tao po nasa harapan niya, he obeyed Jesus Christ. He obeyed Jesus Christ. Why? Because he was desperate. He was desperate. And so he received the sight. So ano po time is doon? Ang Panginoon Jesus po ay kaya magbigay ng paningin, be it physical or spiritual, because He is the light of the world. Pero kailangan mo ng obedience o pagsunod para magkaroon mo ng sight, And so yun po yung ginawa nitong blind man. He went away and washed and came back seeing. Posible ho na meron akong work ang Lord sa kanya. Because when you go to John chapter 10, siya po ay nakakilala sa Panginoon. But when you go to John chapter 10, sabi ng Panginoon doon, my sheep hears my voice and they follow me. So dahil nadinig niya mo ang Panginoon, yung utos ng Panginoon, ang ginawa mo niya, sumunod siya. Pwede yung sabihin ng lalaki na, mamaya na lang. Sabi niya. Pwede yung sabihin mo ng lalaki na, bukas na lang, or teka lang, mag-iisip muna ako kung totoo ba ito, baka mamaya is scam to. Pwede sabihin ganun eh. Pero anong ginawa niya? He obeyed. He obeyed. So nagkaroon po ng power, sa kanya because ang Lord po ay nag-perform nung healing po na yun. But makikita ko natin dito, yung obedience po niya. And because he obeyed, he came back seeing. Mga kapatid, only Jesus Christ can give sight. Ang Panginoon kaya magbigay po ng liwanag po sa kahit sino. At hindi po ito kaya explain ho ng psychological explanation. Hindi po ito kaya explain ho ng scientific explanation. Kapag ang isang tao po ay bulag, spiritually, wala no amount of training, wala hong therapy, wala hong meeting, wala hong anumang retreat ang kaya ho makapagbukas ng kanyang mata dahil ang Panginoon lang po ang kaya magbigay ho ng sign. Ang Panginoon Jesus lang po ang kaya magdala ho sa atin, magbigay ho sa atin ng spiritual rebirth. Ang Panginoon Jesus lang po ang kaya hong mag-work out sa puso po ng tao po na yon
upang makita niya po yung liwanag ng Ebanghelyo at siya po ay sumunod ho at kilalanin niyo ho ang Panginoong Jesus. Unless Jesus Christ is the one who opens the eyes of that man, he will still be blind. Kaya sabi ho dito ng Colossians 1:13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Sabi ho dito sa 2 Corinthians 4:6, For God who said, Light shall shine out of darkness is the one who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. And that same power still lives in us today. Sabi ko po sa Romans 8:11, The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give you life in your mortal bodies by the same Spirit living within. In other words, so, yung same power ho na bumuhay sa Panginoong Jesus mula sa kamatayan ay yung pong same power na nanaano sa ating ho ngayon. Can you imagine that? Can you imagine that na yung kapangyarihan po na yun na ginamit ng Panginoon upang buksan ang ating mga spiritual na mga mata ay hindi ho nawala ho sa atin, nananatili ho sa atin, at yun ho yung nag-empower ho sa atin every single time. Every single time because that Spirit lives in us. And that power is the only power that can heal the blindness of any blind man. And so he went away, washed his face, and he came back, seeing. What do you think yung unang nakita ko ng blind man? I don't know. What do you think yung reaction mo ng blind man? For the very first time, he saw the sun, he saw the clouds, he saw the faces, he saw the sand, he saw everything. He was born again. He was born again. Hindi lang ako physical sight ang binigay ng Panginoon sa akin, but his spiritual sight. We will see later on kung paano siya nagkaroon ng spiritual side. But in the last part of this story in verse 8, sabi ko dito, yung kanyang mga neighbors nakilala ko siya bilang beggar. Nagtataka, sabi niya, ito ba yung tao na nakaupo dito palagi at namamalimos? Sabi naman ng iba, this is he. Still others, no, but he is like him. He is like him. So, hindi mo nila makilala. I don't know, siguro nag-transform mo yung countenance mo ng lalaki. Kasi di ba pag bulag ka, yung lakad mo, tsaka tingin mo, gano'n. Alam mo yun, yung parang hindi ka makalakad na maayos. Pero dito, nung nagkaroon siya ng paningin, grabe siguro yung kanyang countenance, kaya hindi na siya makilala. Siguro lagi lang siya nakaupo every single day. Sabi ko ng commentary, this man could be age 30 years old and above. Kasi 20 years old po yung military required training. At siya po is nakalagpas na ho doon, kaya wala na ho siyang bilang. And he became invisible, in fact, sa mga tao po na yun. Dahil 30 years old na siya, adult na ho siya na tinuturing. Kaya wala na ho pumapansin sa kanya. Kaya nung time ho, na siya po ay nagkaroon ho ng paningin, hindi ho nila makilala. Sino ba yung lalaki na yan? Yan pa yung nakikita ko sa palengke. Ay, hindi yan. Ay, hindi siya ngayon. Hindi, kamukha lang niya. Sabi ng guy, I am the one. Ginamit niya na yung I am, ano? The same I am na ginamit ng pangalan, ego emi. I am the one. So nagtataka sila, ano ka nagkaroon ng paningin? How then were your eyes open? Sabi ng lalaki, the man who is called Jesus made clay and rubbed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So I went away and washed and I received sight. Kinuwento niya na, how did it happen? Hindi niya kinuwento paano Pero kinuwento niya, ano nangyari?
Pero hindi niya makakwento kung paano kasi hindi niya rin alam kung paano, di ba? Ginawa lang niya, sinunod niya lang si Jesus. Pumunta lang siya dun sa pool. Sa pool, tapos hinugasan na yung mata niya, nagkaroon na siya ng paningin. And they said to him, where is he? He said, I do not know. Where is he? Bulag nga siya, di ba? Hindi niya nga alam yung lugar. Of course, ang sagot niya is, I do not know. Sa panahon po nila, pag bulag ka, ang career mo lang talaga maging beggars. Yun lang yung career mo talaga. All your life. Wala kayong magagawin, kundi mamalimos. I watched a movie ho, I think, sa Netflix na pinakaraksang bulag. Indian film po ito, so papatayin na siya, nilibig na siya ng buhay. Kasi alam mo ng magulang, magiging beggar lang siya pagla. At ayaw nila makita yung anak nila maging beggar. So ang problema, ang nangyari, hindi ko natuloy. So lumaki yung bata, napunta ko siya sa school for the blind, lumaki ko siya, hanggang sa, matalino ko yung bata, lagi ko siyang top-notch ko dun sa mga school, hanggang sa, hindi na ako siya mag-grow dun sa school ng mga blind. So, nagkaroon ko ng changes, siya po ay napunta sa normal na school. At napunta ko siya sa normal university, bulag ko siya. Pero alam niyo, nag-top po siya doon. Hanggang sa nakapag-aral ko siya sa MIT, sa United States. At nagtapos ko siya ng engineering. Hanggang sa bumalik ko siya, dahil nga bulag ko siya, ang ginawa niya ko is, nagtayo siya ng isang factory. Tapos lahat, karamihan ng mga unemployed niya, mga bulag at hindi bulag. Hindi ko siya naging bulag. But anyways, yung perplexity ho ng mga nakakita, hindi ko sila maniwala. Yung neighbors, hindi sila maniwala. Kasi bakit? Nakistick pa rin mo sa mind nila na ito, bulag ko eh. Ito yung tsura na to, ito yung tao na to. Kaya hindi mo nila ma-recognize na nagbago na ho siya. At this point ho, hindi ko alam ng lalaki kung ano ho nangyari. Ang alam niya ho is sumunod lang siya sa Panginoon, kaya ho siya naligtas. Itong nangyari ho sa gayo mo na ito is a picture of regeneration. Gusto kong makita ko na dito as we end. Paano ho, yung nangyari ho sa lalaki, from darkness to light, is kung paano nangyayari sa isang tao po na nagiging Kristiyano at nababorn again. No. Number one, it is an immediate change. Immediate change. He left blind and then he returned with sight. He went away, siguro mga few minutes, pagbalik niya, ay balik niya siya. Ganun din ho sa new birth. Ang new birth ho, muling pagkabuhay is immediate. Immediate, that means nakakaranas ho tayo ng 180 degrees. Nakakaranas ho tayo ng pagbabago sa ating perspective, sa ating puso na hindi ho natin ma-explain. So immediate change, meron ho agad na immediate change ang isang tao po na nakakaranas ng new birth. Second, it is radical change. Hindi ho siya life transformation na pagkatapos niyang hilamusin sa sarili niya, meron lang siyang konting anina, hindi. Ano nangyari sa kanya? Total, complete sight. Siguro, 2020 pa, I don't know. It's a radical change. So, ganoon din ho sa new birth. Ang isang tao po na nakakilala sa Panginoon is meron hong radical change sa kanyang buhay. Meron ho yan. I don't believe ho sa sasabihin po nila, Pastor, kasi alam mo yung Yossi kasi matagal mawala yan eh. Kailangan yung dahan-dahan. I don't believe that. Because one time, isang doctor o surgeon nagkwento sa akin, he was my former client, sabi niya, lakas niya sa Yossi, pero the very first time nakakita siya ng heart ng isang pasyente na sinurgery niya, na sobrang itim ng puso, that day, tumigil na siya sa Diyos. So I don't believe na yung Yossi is a process. There should be a radical change. Yun yung padala ko ng new birth. The third is noticeable change. Noticeable change. Di ba? Pansin niyo? Napansin mo ng mga tao agad na hindi siya yun. Bakit? May pagbabago, di ba? May pagbabago. Nagbago agad siya.
Ganon din yung sa new birth. May pagbabago. Nagbago agad yung tao na yun. Nalala niyo ba nung tayo naging Christian kayo? Yung pagbabago? Pagbabago ba? Praise God, ano? Dahil yun po yung dalahunan. There should be a noticeable change. Dahil wala nagbabago, wala yun. Wala new birth. Diba? The fourth is it's supernatural. Wala akong ginawa hocus-pocus ko ng Panginoon ko doon. Wala akong siyang ginawa ko doon na Latin words or lay hands or anything. It's all supernatural. And only God can do that. Only Jesus can do that. So new birth, only Jesus can give sight or can open the dead soul, can make the dead soul alive. Only Jesus can grant yung spiritual sight. Si Jesus lang. At sa totoo lang, wala akong hindi kaya ang Panginoon na bigyan mo ng spiritual sight. Total blind since birth. Pero ang ginawa lang ko ng Panginoon, mad with saliva, and then nagkaroon ako siya ng total na and the new birth ho, kahit anong background mo, kahit sino ka pa, kahit anong pinagkaan mo, kahit anong gusto mo, God can give you spiritual birth. Only Jesus can do that. And it's supernatural. Supernatural. Nobody can explain that. Number 5 and last, it's a necessary change. It's a necessary change. Sabi ni Stephen Lawson, apart from the new birth, you will always see the darkness. So in John chapter 8, sabi ng Panginoon, I am the light of the world. He who believes in me will never walk in darkness. Kapag hindi mo tayo nakaranas ng born-again experience, mananatili mo tayo sa katalinuhan. And so, born-again ka na ba? I'm sure, marami mo sa atin dito, yes, ano? Nag-gain na tayo ng spiritual sight, ano po? Nakita na natin yung mga bagay ng Panginoon. And let's continue, to living a life with that spiritual sight na galing sa Panginoon. Ang Panginoon po ay kaya kong linisin. Yung tubig ko na yun. Katulad ng ginawa ko niya sa man. Another thing po ay, ang Panginoon po ay hindi ko nakatingin sa kasalanan po natin. Even in fact, yung kasalanan po natin ngayon ay hindi dalaw sa atin na consequences. He is the light of the world. Sabi ng Panginoon, as long as I am in the world, I am the light of the world. And mga kapatid, He is the light of life. Capital M. Sa Panginoon, walang kadiliman. Puro liwanag. Kung tayo po ay nakakita na ng liwanag, hindi na po tayo dapat lumakad sa kadiliman. Alam niyo, binigyan mo tayo ng spiritual sight ng Panginoon. Gamitin mo natin yung spiritual sight po na yun. Para ho, sa mga bagay ho, na para sa Kanya. Sabi niya, we must do the works of Him who sent me as long as it is the day. Because the night is coming, no one will work. Ibig sabihin, that work of Jesus Christ is still continuous up to today. Wala man ho ang Panginoon hindi dito, but through us, through church, through the children of God. Because Jesus Christ still lives in us. Hindi man ho natin kaya magpagaling ho, magbigay ng sight sa mga tao. Boy, I tell you, God still in the business of changing lives. Amen? Ang Panginoon po ay nagbabago pa rin, buhay pa rin ang Panginoon. He is still alive. He is still on the throne. He is still in control. He is still sovereign. He is still God. Amen? At huwag humawala sa sight po natin, matotohanan po na yun. Makikita ko natin kung paano babaguhin po ng Panginoon
Hindi lang yung mga tao sa paligid po natin, maging tayo po patuloy habang sa ating mga pagkapatuloy bilang Kristiyan. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kami magpapasalamat Lord sa umagang ito, Lord. Kwento po, Panginoon, ng bulag, Panginoon, aming Ama na nagkaroon ng kanyang paningin. Alam po namin, Lord, hindi lang po ito physical blindness, spiritual blindness. Alam po namin, ito po ang nangyari sa amin, Lord, kami po ay rescue po niyo. Kami po ay ligtas po niyo. We had the radical change, the immediate change, noticeable change, the supernatural change, and the necessary change. Because unless one is born again, you cannot see the kingdom of God. And so Lord, salamat po, Panginoon, sa pag-ibigay sa amin, Lord of God, ng spiritual sight at pagdadala sa amin, Lord, sa liwanag ng buhay. And for us Christians, Lord, who are here, continue, Lord, to remind us that we should continue to walk in the light. Because he who believes in you shall never walk in darkness. There's no darkness anymore, Lord. Hindi po kami pwedeng dumakal sa kadiliman at liwanag na magkasabay. Lord, sumpuman na namin ang liwanag. Nawa po ay manatili kami sa liwanag at lumakal kami sa liwanag. At huwag na kami bumalik sa kadiliman, Panginoon. Dahil binago niyo na po kami. Dahil binigyan niyo na kami ng mga mata na kaya kong makita ang layunin po ninyo sa aking buhay. Maging anuman ang pinagdaraanan ng bawat isa, Lord. The same power, Lord of God, that raised Jesus from the dead, the same power lives in us. Meron ako kaming mga mata, meron ako kaming power na mula sa inyo, Lord. Gamitin niyo po yan to empower us, to encourage us, to enable us, Lord, to continue your work, Lord, on earth. Hanggang may panahon pa. We know that the work of the light still continues, Lord. We know that you are still in the business of changing lives, transferring from those who are in the darkness into light. And we have that Spirit of Christ, Lord. We continue that work, O Lord, as long as there's time. Lord, I want to pray, Lord, sa kung sino man dito, Panginoon, na hindi po nakakaranas ng new birth. Lord, we know you are in the work in their hearts. Katulad po ng blind man, Lord, before he encountered Jesus Christ, maybe you are already working to him. And so he was there in the right place at the right time. And so he obeyed Jesus Christ the moment, Lord, he commanded him to go to the pool of Siloam. And so afterwards, he testified, Lord of God, and then he believed Jesus Christ. Lord of God, you are at work into the hearts of your children, of your elect. And we pray, Lord, na magpatuloy po yun until, Lord of God, that they may see you, Lord, spiritually. At tulad po ng blind man ho na ito, na makita ko nila, masumpungan mo nila, the light of the gospel who is the image of Jesus Christ. Salamat po, Lord, sa umaga po ito. Patuloy po kayo ang aming po tinataas at pinupulit sinasamba.
Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sabi po sa Marcos 12:41-44, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayaman ang naghuhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang duka at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nasabi ko sa inyo, ang inihandog ng bidang iyon ay higit na marami kaysa sa ihuhulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang binigay ng babaeng iyon, bagamat si Doka, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa istorya ito, Panginoon. Salamat sa babaeng ito, Panginoon, na nagbigay ng buong kabuhayan niya. Kagayaan mo po sa umagang ito, kami na iyong mga anak, ng iyong mga binago, Panginoon, ay mga tuto, Panginoon, sa istorya pinakita po ng aming Panginoon Jesus. Salamat po sapagkat meron po kami Diyos at Panginoon na tunay po nagmamahal sa amin, Panginoon. Pinakita mo ito sa magitan ng iyong pagbibigay ng buhay sa amin. Maging lahat ng aming kinatangkilik ay galing sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa babaeng ito na pinakita mo sa amin, Panginoon, kung paano po magbigay sa iyo, O Diyos. Tama po ang kanyang puso, Panginoon. Lord, salamat, hindi ka po tumitingin sa laki ng binibigay ng mga tao. Ika'y tumitingin doon sa mga pusong naganais kang bigyan ng kasiyahan sa magitan ng binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na magbigay ng tunay, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. Salamat sapagkat tunay po na meron po kaming Diyos at Panginoon na katulad mo. Lagi po nagmamahal po sa amin. Lord, tanggapin mo po yung aming kaloob sa umagang ito at handog, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat meron po kami iglesia na kung saan kami po'y lumalago, natututo, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming handog at ikaw po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin at tinatapila. Yan po yung dalangin namin sa pangalan po ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Amen. Tayo po magbigay ng masaya sa Panginoon.
Amen.